Okay, magandang gabi po. Update ko lang po kayo doon sa aking ginawang electric fan. Nagpalit ako ng thermal fuse at ng capacitor. Ngayon, ito po, hindi ko lang na video kanina na pagpapalit ko. Ito ay na-assemble ko na kasi ito pong aking electric, itong capacitor at saka itong fuse na hawak ko ay nandun po sa may-ari. Ngayon kinuha ko lang po, pero na-assemble ko na po kanina, kaya i-update ko po sa inyo. Ito po yung aking pinalitan na thermal fuse. Ito po yun yung sa unang video, at ito yung capacitor. Ngayon susuriin natin mabuti. Ito po yung thermal fuse na pinampalit ko. Ito po yung kasamahan. So yung thermal fuse, meron siyang 2 ampere, at ito yung nakakabit, ito po yung nakakabit na isang pumutok o na burn o na cut off. Ito po yung bago, siyempre wala pang hinang ito po, at ito po yung capacitor naman na ikinabit ko na. So in-update ko lang po kasi kinuha ko po itong capacitor na ito doon sa may-ari. Ngayon ating pong testingin sa pamamagitan ng ating analog and digital tester. Ito po, okay, so ito yung pumutok. Natin itong ating fuse, titesterin po natin. Ito po, ini ko po, ilalagay ko sa times 10. Ayan po. Pwede naman po din siya times 1. Okay, times 10. Tapos ang pagsusuri po nitong tinatawag nating thermal fuse ay continuity reading po lamang ito. Wala po itong exact reading, hindi kahalintulad ng resistor. Thermal fuse lang po ito, continuity. Hawak ko po ito po yung pinalitan ko. Ito po yung bago. Okay, ngayon itesta rin natin. Yung lalapit-lapit natin ng konti. Okay, ito continuity reading lang po. Makikita natin yung pointer ng ating tester. Ayan po, tapos magkakaroon muna tayo ng zero adjustment. Ina-adjust muna natin. Kailangan po bawat pyesa, bawat parts ng ating papalitan ay dadaan muna tayo sa zero adjustment. Okay, ayan po, zero na po yan. Yan, zero po. Nakita natin yung pointer gumagalaw. Nakita nyo po. Okay, ito po yung hawak ko. Medyo ilalayo kasi nagde-deflect yung ating analog tester. Hawak ko po pareho. Ito po yung burnout o yung ating, hindi man burnout, open po ito, open. Open po yan. Ibig sabihin ang resistance po ay hindi dumaloy. Ito naman po yung bago, itong isa. So ayan po, so yung isang terminal ng tester ilalagay ko sa isang o tawag nating terminal nung pyesa, at yung isa naman ay wala. Yung isa naman ay dito sa, kahit magkabaliktad, non-polar po yan. Ang thermal fuse ay hindi kagaya po ng diode. Ang diode po ay mayroong polarity. Ito po ay non-polar. Okay, so check natin. So nakita nyo, hindi nagdi-deflect, hindi nagbabasa yung pointer. I-check nga natin kung okay naman. So hindi naman po nagbabasa. Walang pagkilos o paggalaw ng pointer. Okay, ito namang bago. Tingnan natin, ito po, itong bago. So lagay na, nakita nyo po, ito po, ayun. So na-deflect. So yun po yung aking ipinampalit, ayun po yung pinalitan. Ito po yung aking pinampalit. Okay, so yan po yung tinatawag nating thermal fuse.
So, ang thermal fuse po ay siya ano po protect ng windings natin, ano. Sa kapag tumaas po yung temperatura, yung sobrang init, ito pong thermal fuse ay nag-o-open para protektahan itong ating pong windings, ano, itong ating tinatawag na ito po yan, ano, ayan, dyan po yan. Ito po, na-update ko lang po kayo, ito po yung thermal fuse, ayan, bago naman po yan. Nilagyan ko ng shrinkable tube para hindi ho magkaroon ng short circuit. Okay, so nakadikit po sa windings, ano, para ma-sensor niya yung init, no. Ang pinampalit ko po ay 115, nakalagay po dito ay ang fuse natin ay ayan po ha, 2 to 3 ampere nakalagay doon. So makita po natin ay kung yung ilang babasa po natin ito 250 volts, 115 degrees centigrade po ang nakalagay, no, para mabasa natin, ano. Okay, so pag ang narating na yung init nung temperatura nung tinatawag nating windings, ito po ay puputok. So pag pumutok po ito, mawawala na po ng supply ng kuryente. Sapagkat dito nga, sabi nga natin, meron po akong update nyo yung aking diagram, anong schematic diagram nung ating tinatawag nating ate po yun, ano, andito pa. So ayan po yung schematic diagram. Nakita nyo po, ito po yung tinatawag nating thermal fuse. Yung isang line po niyan, susundan natin, ayun po, pumunta sa line 2 ng 220, ano, o yan. Tapos yung isa namang line 1, pumunta ho sa switch, no. Mayroon tayong speed, ano, nung ating windings, 1, 2, 3 speed, ano. Tapos kapag nag-contact sa number 1, dire-diretso po ang ating linya papunta sa capacitor. So capacitor po naka-series doon po sa tinatawag nating fuse. So yun po ang nagkaroon ng defect o tinatawag nating pumutok ho ito, ano, o nag-open ng resistance. So yung capacitor, pinalitan ko na rin po. Pakikita ko po sa inyo yung capacitor, dapat 1.3, 1.4 o 1.5. Pero ang nare-reading ng capacitor ay 0.9 na lang. So wala na pong 1 ang kanyang reading. So pakikita ko sa inyo. So pinalitan ko na rin po ito, ano. O yan po ha. Ayan o yung ating tinatawag na trabaho ni thermal fuse. Si thermal fuse nagpo-protect nitong mga windings na to ng transformer. Ang tawag po dito, pamilyang transformer. Pagdating natin dyan, na-cut off lang po ang ating pagkukontent doon sa tinatawag nating capacitor. No, sunod po ay diode. Sunod transformer. Ano? Mahalayo-layo pa eh. Ano? Pinauna ko na lang po. Ito po ang electric pan schematic diagram. Ano? So line 2 galing doon sa fuse. Then line 2. No? Yung easy plug natin ay sinasaksak natin sa tinatawag nating outlet na mayroong 220 source po, ano, o higit pa, ha, depende ho yan sa supply ng kuryente sa ating mga outlet sa bahay. Okay, o yan po ha. At ngayon ay ito nga, pinalitan ko nga po ito, sabi ko nga ay pinalitan ko na itong tinatawag nating thermal fuse, ano, ayun po yung thermal fuse natin, yung dalawang thermal fuse natin, ano. Ito po, hawakan ko. Ayan, at Cora, ito po yung inyong tinatawag nating piyesa na pinalitan natin, ano. Yan po, ito yung bago, ganito po yung pinampalit ko, ito yung pumutok.
So yung pong capacitor, ito po yung capacitor na kinukuha ko lang ngayon, kaya hindi ko ho kasi na video yung pagkakabit ko nung o paghihinang ko O ito po yung 1.5 microfarad, 450 volts AC. Ayan po yung value. So yung ipinampalit ko ay itong pinampalit ko. Ito po yun. Ito, ay. Ito po yung ipinampalit ko. Ayan 1.5 microfarad, 400 volts. Pwede rin po yun. 450, 400 volts o 500 volts AC. Ito po yung aking pinampalit. Okay. So, in-update ko lang po kayo. Nakakabit na po Kasi ngayon ko lang pakilala. Okay. So, ngayon atin pong basahin din yung ating tinatawag nating capacitor, Ito po. Gagamit po tayo ng digital tester. Lagay po natin sa 20. So makikita naman po natin makita po yung UF. Ayun, may UF po yan. Ibig sabihin microfarad. Okay? So ito po yung ating babasahin. Ito po yung dating nakakonect doon sa windings ng ating electric pan. So atin pong babasahin kung may 1.5 pa ba or wala na. So kung kapag wala pa hong 1.5 hindi na ho siya pwede. Atin natin papalitan. Okay? So non-polar din po ang capacitor natin kahit magkabaliktad po itong tinatawag nating polarity, positive, negative. Yun ay babasahin niya. Okay, i-connect natin. Okay. Ilang minuto yun. So pansin niyo 0.9 na lang wala na po siyang 1. Ito po yung ating binabasa wala na po siyang 1. So 1.5 ang kanyang indicator na naka-indicate na value 1.5. Ayusin natin. Ayan po para mapakita ko sa inyo ayun 1.5. Ayan po 1.5, tapos babasahin niya ng 0.9 na lang so wala nang 1. So palitin na po ito hindi na natin dapat ikabit. At saka kapag ito ay nasa 1 pa o may below 1 dapat na palitan sapagkat nag-init na rin po yung kanyang winding. So dapat mayroon na rin siyang kaunting defective Okay, so ngayon kukuha po tayo ng isang bago. Ganito po yung aking pinampalit 1.5 ito po yung 1.5 na nakakabit doon sa 1.5. So ito po yung bago na tinatawag nating capacitor. Basahin natin. Basahin ni digital. So 1.4. Okay? So ito po yung bago. Ganito po yung aking ipinampalit. Ganito po yung aking ipinampalit doon sa dating original na nakabit sa windings. Okay, 1.4. Okay? So, ito po yun Pakita ko po sa inyo. Ito po yan na nakakabit. Yan po yan. Hindi ko lang kanina. So, kasi ngayon, pag binasa ho natin ito, OL na po. Na po pag binasa ito, kasi nakakonect na po siya. So, kapag binasa natin ng analog tester, so mababasa ho wala na. Dahil dapat ho i-disconnect natin para mabasa ng maayos. So, 0 ho siya. 0 yung nalabas. Ngayon, ititesting ko po ng actual para malaman ninyo. OL po ang lumalabas Kita nyo ho. Ayun, natin. Ito po. Tingnan ninyo. Ang lumalabas. Wala po siyang mabasa.
Ah, wala po. Wala. Okay, kasi nga ho, nakakonect na po siya. O yan, OL po. Ibig sabihin po yon ay over continuity po siya. Ano ha? So, pero itong hindi nakakonect o hindi naka-encircuit, ang tawag dyan, ano ha? I-check natin kung anong babasahin ni tester. Ayun, 1.4. Ano ho? Hindi ho siya nakakonect. Okay? So, yun po ang lumalabas na reading o basa kapag naka-encircuit na yung capacitor. So, hindi ko na po tatanggalin dahil nakahinang na, no? Ititesting na lang po natin, no? Kung okay, ano? Ititesting na lang po natin kung ika nga ay papangsyon o aandar itong ating tinatawag nating electric pan. Ayan po ha, hindi ko nakaikakat. So, ngayon, babasahin muna natin sa analog tester na itong tinatawag nating analog tester tayo na yung speed to, yung tinatawag nating continuity reading ng windings siya. Okay, yung number 1, number 2, number 3. Okay, so ito po yung switch nya, no? Ayan, switch nya na number 1. Ayan, number 1. Tapos kukunin ko, ito yung AC plug nya, no? Ito yung AC plug. Okay, at na yan po yung ating lalapit-lapit ko, para makita. Okay, ayan po ha. Ayan. So, kailangan, kahit ito magkabaliktad ha, line 1, line 2 ha. Kahit magkabaliktad siya. Okay? So, connect natin. Naka-times 10 siya. Times 10 siya, Ayan. Naka-times 10 siya. So, kailangan ho magbasa ang ating tester. Number 1. Kailangan magbasa sa analog tester nang hindi ho pari-pareho ang reading ha. O ayun. So 55 times 10 o di 550. Ho? So number 1 'yon, nakita natin number 1. So kapag number 2, connect natin sa number 2. So bababa ho ang reading. So magbabasa ng mas mababa. O, ayun po ha, nagbasa ho siya ng almost 50, no? Okay. 55 kanina, tapos ito po, ito yung speed niya ay 2. Tapos, ayun po, ha? O, 50, konti lang hindi diferensya ha. Kaya lang, yan po ha. Ayan. 40 kanina, 40 ito yung number 3 na ha. Dapat bababa ang reading ha. Ang pagbasa po nito ay pakaliwa. 0 na dun ang dito yung 0, no? Ayun yung 1K. Okay? Off. Okay. Number 3, speed 3. Okay, 55, 50, then 48 something. So number 3. Okay? Ayan po, ha? Okay, off. Number 1, number 2, number 3. Ayan po, ha? Yan. So number 3, mababa ang reading, So 480 times 10, times 10 okay? O yan po. So wala po siyang hindi ho siya dapat mag-zero ha. Pag ho nag-zero ganyan, shorted po sa grounded po yon, shorted sa casing ko, grounded sa box o sa kaha. Yan, pag ganyan, kailangan hindi po. O yan, kailangan number 1, kailangan may nababasa pong value.
ng resistance. Ano? Yan po. Okay. Ayan na. Okay, so ngayon ang gagawin po natin bago natin supplyan ng kuryente ay at magkakaroon muna po tayo ng tinatawag na ground testing. Ang tawag dito ay ground testing. Ano? Kukunik po natin yung dalawang eto po, ano? Pagkatapos makikita natin sa tester kung gagalaw yung pointer, ano? Okay, so ganito po yung pamamaraan ng pag-testing natin ng ground testing, ano? Kapag tayo ay bago mag-connect sa outlet, bigay ng supply ng 220, yung dalawang line ng AC plug, ano? I-connect po natin dyan. So tingnan natin muna. Ayan, ha. Si-share muna natin yung tester. Okay. Ayan, i-connect po natin dito sa ito po. So kung ito naman meron nito naka-plain lang, walang hole, walang butas. Pero ito meron, ano? Pero kung wala, i-connect lang po natin ng ganun, ano? Okay? So ilagay natin, i-connect natin dun sa dalawang hole. Pagkatapos i-test natin dun sa pinaka sink nung ating cover nung ating windings. Ito po yung windings, ano? Ayan. Ikikis-kis po ninyo siya doon sa mga metal. May mga metal niya na pwedeng daanan ng kuryente o burang daluyin ng kuryente. Kapag po nangyari sa pagtitest nyo, kapag nangyari ganito po, kinonek nyo dito tapos ang pointer ay nakita nyo gumalaw at nag-zero. So wag nyo pong susuplayan ng AC. Pag naganyan po yan, tapos kiniskis ninyo dito sa tinatawag nating housing, no? Ay pagka yan nagganyan, nagkaroon ng zero, ay wag nyo sa i-connect. Lalagyan, wag nyo susupply ng kuryente ng AC. Yan po ay maaaring masunog o pumutok o magsiklab. Ano ha? Yan po ha. Okay. So ngayon, ang gagawin natin, susupplyan natin ng tinatawag nating kuryente. I-connect po natin siya, tinatawag nating kuryente. Ano? Okay. So, hindi po kuryente. Sa outlet po ha, sa AC outlet, kukonek natin. Correction po. Kukorek sa, sorry. Okay.